Kasi pag walang absolute, ano nangyayari? Ano sinabi ko kanina? Kuya Warren, anong sinabi ni Kuya Amber? Pag walang absolute, ano nangyayari? Ma'am? Napower up. So ngayon, nagmamatter siya sa priority mo. Ano yung uunahin mo? In short, ano, pinabalance mo lang. Bagay mo sa nasa science ba tayo hanggang sa essential, productive, tsaka non-productive. Nakita niyo yung cellphone ako, di ba? Alam niyo ba kung ano yung pinagdaanan ng magulang ninyo para maging cellphone? Para maintindihan muna natin yung pananampalataya, simulan natin doon sa pagtitiwala. Doon muna tayo. Para maintindihan kasi medyo malalim yun eh, pananampalataya. Nakita nyo yung ng umaga. Ang daming nakapalot sa pananampalataya na nagbubuo doon. So, unang-una syempre yung tao sa kanya, kaya ngayon, doon tayo sa paano ka titiwala. Yung kwento ni Pedro, yung nasa bangka siya nun, yung madaling araw na yun, may tumawag sa kanya. Yung tumawag sa kanya si Yahweh. Sabi sa kanya ni Yahweh, lumapit sa kanya, sabi ni Yahweh. Lumapit daw sa kanya si Pedro, sabi niya dito. Paano siya makakalakad nun? Nasa bangka siya, nasa dagat siya nun. Nagtiwala siya kay Yahweh, lumakad siya sa tubig, humakbang siya. Para may napansin siya, tumingin siya sa gilid. Ay, nag-alinlangan si Pedro kasi nga, yung hangin pati yung tubig, yung hahampas sa kanya. Trust Yahweh kung ano mangyayari sa buhay mo. Ano yung dapat na maramdaman mo para masabi mong ine-entrust mo na kay Yahweh yung buhay mo? Halimbawa, yung sinabi ni Isha kanina, pasahan mamaya. Pero dahil nagtitiwala ko kay Yahweh, kahit pasahan mamaya, ganito yung pakiramdam ko, hindi ako pinapapaan. Ano yun? Anong tawag doon? Pero ano yun? Merong Hebrew word yun eh. Anong pakiramdam yun? Ang pananampalataya ay siyang kapanagtagan sa mga bagay na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. The Bible character who has the strongest faith in Yahweh is Abraham. We could find his story in Genesis chapter 12 to chapter 25. In his story, he trusted Yahweh enough to be willing to sacrifice Isaac. If Yahweh wanted to do so, I believe that Abraham has the strongest faith in Yahweh because he trusted Yahweh and obeyed Him. Bye-bye po! Shalom po. Para po sa akin, who has the strongest faith in the Bible is Job. Na makikita po ito sa Job 1,
1 verse 22. Na sa moral of the story is si Job po ay isang matuwid na lingkod ni Yahweh na nasa kanya po lahat, na madami po siya may pagmamay-ari na lupa at madami po siyang alagang asno, gano'n. At nakita po yun ni Santanas. Yun. Nakita po siya. Then, pumunta po sa Santanas kay Yahweh po na kung pwede niya daw po bang galawin na mga katangkilikin ni Job. Then, pumayag naman po si Yahweh, pero huwag niya lang po pagbubuhato ng kamay si Job. Then, yun, mga ginawa po ni Santanas sa kanya. Una po is mawala yung mga anak niya po, mga anak, and manakaw ata po, or mawala yung mga pagmamay-ari niya po. Then yung huli, magkaroon po siya ng sakit sa buong katawan, pagtutubo na pigsa, or basta may tumutubo po, gano'n. And yun, yung mukha po doon na question niya po si Yahweh. Pero nagsisi po siya nun. Then, kaya po siya yung napili ko pong na sa Bible who has a strong faith. Kasi kahit anong pagdanalas na ginawa niya po, hindi po siya tumigil pagpopondo. Yun. Pero yung how sad lang sa kanya is question niya si Yahweh. Hello po, ako po si Jessica Dibar. Ang title po ng kwento ay ikinlapot ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Ang verse po nito, Exodus 14:21-25. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat pagdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin at nahati ang dagat. Ito po ang napili ko dahil hindi po siya natakot na tumawid sa dagat. Ayun lang po, salud po. Kaya't laging kami malakas ang loob, alam namin na habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ni Yahweh. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga namin iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ni Yahweh. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya.